kung sabihin radyo, sabihin mo. Ayaw mo pa rin makinig ha. Sungain kita ha. Sabihin. Pag ba nagbabantay, ano ko ba kayo? Maraming salamat. O nga pala, mga pangga, ayan. Tuloy-tuloy ang saya with Energy FM dahil hatid namin sa inyo ang 555 Sardines Barangay Invasion. Sasakupin namin kayo! Siguradong masaya dahil hatid ng Energy FM at ng 555 Sardines ang iba't ibang games at prizes sa inyong mga barangay. Ayos yan ha, dahil hindi lang yan, magkakasama niyo pa ang inyong mga favorite na mga DJs ng Energy FM. Lima lang kami dito, hindi kami favorite nyo namin lahat. Si Jimbo nandyan, nasama yan ha. Sana makita nyo ha, ang dilim ni Jimbo eh. Now, ayan, this coming April 5, kailan ba yan? Bukas? April 5. Ayan ha, 1 to 4 p.m. sa Barangay Santo Cristo, Quezon City. Saan nga ba yan? Diba? Sa Barangay Cruz Naligas? Basta yun, Barangay, Santo Cristo, Quezon City, April 5. Ayan na. Save the date, mga pangga. At magkita-kita ang pagbumukha natin doon, ha? For more details, go to Energy FM Manila official Facebook page or www.energyfm.com.ph. Alright, thank you. I'm sorry. Alright, we have a caller from Europe. Do we have? No? Oh, I'm sorry. Would like to say hi and hello to a fellow from Europe. A boy or girl? A girl, darling, from Europe. She's saying hi to and thank you very much for us being back on air. Thank you. Pwede na ako, maging kamag-anak ng Reyna, no? Ganun na, halimbawa, try nyo na magpaka-Reyna, pag-isakay ng jeep. Manong bayad, dog? Yan. Ilan to? Dala mo. Ito sukli. Sagot ka, splendid, thank you. Yung gano'n. So yung nasa jeep ka pero sagot mo, splendid, thank you very much. Right. Gano'n ka. Yung mapipikon sa'yo yung parang, sira ulo to, iniinis kami nito, Yung magpapara ka na, di ba? Driver, I'm going out of this jeepney, thank you. Ang kulit ko na, hello. Hello. Hello po. Ayaw mo sumagot? Inakausap kita. Sino to? Hello po. Sino to? Si Abby po. Abby? Opo. Abby, musta ka na? Okay lang po. May iting kilikili mo? Hindi, survey lang. Bakit ganun yung survey mo, Papa J? Ay, buti nga yung tanong ko, hindi ba? Hindi po. Maputi? Opo. Hindi po, pantay lang po. Pantay. May chicken skin? Siguro po. Yung nung nag-channel ka, tinamaan yung balat ng chicken skin, di ba? Ganun yun, di ba? Opo. Talaga. Ano ba pwede kong itanong? Naniniwala ka ba ang kilay is life yan? Ay, hindi po. Hindi po ako marunong magkilay. Makapal kilay o manipis? Manipis lang po. Pero hindi naman na po kailangang ikilay. Hindi ka ganun pawisin? Hindi po. Ay, alam niyo bang may connection yung dalawang yan? Ay, pag makapal lang kilay mo, pawisin ka. Pag manipis ang kilay mo, yung manipis yung tubo, hindi ka ganun pawisin. Anatomy, ha? Alright, because our body has a natural way of trying to adapt, di ba, to its natural changes and forms. Ang kilay, ang purpose ng kilay ay alulod ng pawis. Yan, pag tumulo yung pawis mula noo, kilay ang tagasalo para hindi mapatakan yung mata mo. So, alam ng katawan mo na kapag pawisin ka, makapal ang kilay mo para hindi tamaan ng pawis yung mata mo. Yan. Yun. So, pag manipis ang kilay mo, yung katawan mo hindi rin pawisin. Galing na. Actually, hindi ako sure. Nag-iimbento lang ako ng mga ideas. Hindi ako sure dyan. Pakicheck nga sa anatomy kung may powent.
Alam yung Powent? Ano po yun? Ano ka ba? Yung Powent. Yung hinugasan mo minsan. Uy, ang bawa ng Powent mo. Ang baboy. Sino nga ito? Abigail. Abigail. Ng Marikina? Opo. Kasi Marikina. Dito lang pang lapit po sa may Santa Lucia. Ah, ito pa this point. Hindi naman po mismo sa Padis. Konting lakad pa ng McDo. Opo. Diba? Opo. Kasi mga ilang, ano pa, mga 1 kilometer, mga beer house na, no? Bakit niyo po alam? Nakwento lang sa akin nung kaibigan kong pangalan, Mark Tarca Romero yan. Totoo nga. Oo nga. Kasi meron dyan, di ba, funeral parlor sa kabilang side? Ay, saan po yun? Hindi mo... Sa kabilang side ng mga beer house, meron funeral parlor. Tawid ng Town and Country. Alam ko yung mga yan. Kasi nung nagpunta sila sa funeral parlor, yung libingan dyan, yung burulan, naligaw sila, sabi na sila napunta. Ay, parang alam ko yun. Sa Marcos Highway po. Ang napuntahan nila hindi yung lamay, yung beer house. Imbis na magkakape sila, iba ang ginawa nila. Nag-beer sila doon, tapos nagpunta silang lamay after. May gumagawa lang ako ng kwento. Anong ginagawa sa buhay ni Abigail? Ngayon po, wala. Unemployed. Kaka-resign lang po. Talaga? Opo. Employed ka? Opo. Bakit? Ngayon lang. Bakit ka nag-resign? Kasi po, na-stress po sa trabaho. Talaga? Ate, lahat naman trabaho, stressful ah. Ako nga, DJ na ako, stress pa rin ako. Di, medyo toxic po kasi. Ano ba yung dating work mo? Call center po. Sa bagay, minsan, parang, minsan pag call center ka, magre-resign ka kasi toxic, pero mag-a-apply ka rin ulit sa call center din, no? Oo. Kumbaga nagpahinga ka lang. Pangalawang company ko na yun eh. Gano'n naman, di ba? Opo. Gano'n ka nakatagal na walang trabaho? 2 weeks. Kailan na? Pahinga ka, baka bakasyon ka ha? Opo. Punta kang Cambodia, so? At sa Cambodia. Wala lang. Suggest ko lang. Ano meron sa Cambodia? O sa Brunei. Gusto mo pumunta ng Brunei? Gusto din po. Parang maganda din. pag may ipon na. Sabagay. Gano'ng katagal mo balak bakasyon? Siguro po ngayong after po ng Lent, baka po maghanap na rin. Actually po, nagpa-process ako ng application ko po pa-abroad. Anong bansa? In case po sa Qatar po. Qatar man? Banang lang yan. Qatar. Sa summer. Sige. Sige. Ba't ka napatawag? Manghihingi po ng advice. Pwedeng lakasan mo? Ay, hello po. Yeah. Ayan, malinaw na po. Sige. Magkwento ka na. Ay, actually po, hindi po siya usual na love advice. Regarding po sa situation ko po right now, especially po sa mama ko. Medyo komplikado po. Kasi parang, medyo hindi na po nagiging okay yung sitwasyon. Kasi... Haba ng intro mo, ano ba yung kwento? Opo. Madalas na po kaming hindi magkasundo ng mama ko. Dahil nga po sa career na gusto niya. Para po sa... Ayan po, yung career po na gusto niya na... Ano ba tinapos mo? Bachelor of Arts in History. History? Sino ang bayani ng biyak na bato? Hala, teka lang. Si Andres Bonifacio ba yan? Bungol, Pedro Paterno. Hindi ko alam. Hindi ko po kasi sineryoso. Sabay ganun. Wala sa puso mo? Opo. Pareho tayo, Papa J ng... Sino ang bayani ng biyak na Anes? Si Pedro Paterno, di ba? Biyak na bato? Opo, yata. Hindi po. Sino ang bayani ng Tirad Pass? Si, Aguinaldo. Sino ba to? Yung gwapo. Si Gregorio. Agamulak, gwapo. Ano ba? Hindi po. Sige. Kaya mo na nga, baka magkamali rin ako.
Ano ba? Philippine history or international? Lahat po. Lahat? Opo. Okay. Anong... wait, tatanong ito history. Anong sakop ng history ang kabisado mo? Ang tagal na po kasi. 6 years na akong graduate. Hindi ko pa kasi na-apply. Talaga? Opo. Graduate ako, Papa J, ng PUP Santa Mesa. Ay! Kafewa pala, kafewa. Kafewa. Naabutan mo ba yung fewa? Actually, footlong lang ang tawag sa amin dati. Hindi pa fewa. Tapos yung footlong na hindi naman talagang 1 foot. Footlong pero wag ka 10 inches lang. Lugi, di ba? Kaya nga tinawag na footlong kasi dapat 12 inches yan eh. Lugi. Di ba yung tinapay, tapos manipis na footlong, tsaka 2 kilong coleslaw. Ang dami. Di ba? Dapat nilagyan na nila ng egg. Tapos papaano mo yan, papahati mo ng 4 para share kayo apat na kayo, di ba? 4. Dati 15 lang sa amin yan, 15 lang. Ata yung nag-graduate ako, 25. 10 yata inabot. Mark! Matanong ko lang ha, yung magkano footlong ng college tayo? Magkano yung footlong? 10, 15. 15, di ba? 15. Yung manipis na, yung footlong pero wag kayong yung hotdog, pasing taba ng daliri mo lang. Napakanip. Nipis talaga. Tapos 10 inches lang. Kulang talaga siyang 2 inches. Pero di ba, pag estudyante ka, solve yan? Opo, pagkakain ka sa kantin, di ba? Ang bibili mong ulam, halimbawa ang bibili mong ulam, pritong isda, pero papatapis mo ng sabaw yung kanin mo. Ng ibang ulam, yung diba? Masayang sabaw. Patapings nga, di ba yung adobong atay, di ba, giniling, no? Menudo. Dati, hingi ako ng hingi, nabuhit sa akin yung karinderya eh. Oo, bigay sa akin, tubig eh, tinaping, binusang tubig yung plato ko, tatis, Actually, hindi na joke lang yan. Gumagawa na ako kwento. Talaga, PUP ka pala. Opo. Ayan. Anong college ka? College of? Arts. Sa 4th or 5th? 6th floor po. 6th? Sabi ng psychology? Opo. Okay. Malapit sa Mabini? Claro Imrecto? Yes. Galing. Sir Dodi Dizon? Ano ba si Sir Dodi? Yun yun. Hindi mo nilabas Sir Dodi. Anong year ka ba gumaduate? Last year lang actually. Tigilan mo sa mga tanong, ubusit ako sa mga tanong mo. Ante, huwag mo pinapayan, ubusit ako. Ano ba yun? Ano ako, 2003. 2003. Kabisado mo pa ang student number mo? Oo. Password ko ngayon sa Facebook eh. Ako, 9910-4937. Ala, 9 ka? 99 2 o 3 ako. Ang layo mo nga. Huwag kang bastos, hoy. Ano kaya? Inamin na nga yung mga ganchaw ka pa, ha? Ano kaya? Sige na, magkwento ka na. Ayun nga po, yung about po sa mama ko. Kasi po, ayun, tapos Papa J. May kasi ako, bale, single mom kasi ako. Then, yun, ngayon, nakatira. Since nung naghiwalay kami nung tatay nung anak ko. Gano'ng katagal nagsama na? 6 years po. Katagal kasama, okay. Opo. Tapos, yun, naghiwalay po kami 2013. Tapos, ngayon, simula po nung naghiwalay kami, dito na po kami tumira sa mama ko. Okay. Sa bahay ng mama at papa ko. Ngayon po, wala naman pong problema noong una kasi syempre ganun po yung magiging sistema. Kailangan ko po silang tulungan. Syempre sila din naman po yung nagpaaral sa akin ng college. So, yun. Ganun po yung ginawa ko. Nag-work ako. Then, lahat ng kinikita ko, binibigay ko halos sa kanya, especially sa mama ko kasi siya yung nag-aalaga sa anak ko. Okay. Ayun po. Tapos, ko po kasi na parang nung tumatagal is hindi naman parang nagiging demanding po kasi yung sitwasyon, like nagbigay na po ako tapos then manghihingi pa po ng panibago, which is binibigay ko po na rin po sa kanila yung pinaka savings ko para din sa anak ko. Alright. Ang tanong dito, bakit humingi ng panibago? Saan ginagamit?
additional po minsan sa bills, ganyan. Ayun yun, ate. Saan hihingi kung hindi sa'yo? Actually po, meron po akong 2 kapatid. Ayun. Hindi, ito po, honestly po, hindi ko po alam kung masyado lang akong nagse-self-pity or what. Pero okay, minsan po kasi nabibigatan. Stop. Opo. Okay, the moment that you said, baka nag-self-pity ako, ibig sabihin, nag-self-pity ka nga. Hindi mo maiisip yung hindi. Kasi po naisip ko, yung 2 kong kapatid, meron naman din po silang mga magagandang trabaho. Actually, stable sila pareho. Yung kuya ko, may asawa na po siya, pero wala pa po silang anak. Pero I understand na meron po siyang pamilya. Okay. Yung bunso ko naman pong kapatid is, maganda po din po yung trabaho niya. Pero, hindi po sila nire-require nung mama ko na kasi ikaw yung umpisahan eh. Ikaw kasi yung una naghanap buhay na matindi kasi alam mo may obligasyon ka. Tama? Opo. And yung setup ay nanatiling ganon. Tama, mali? Tama. Ibig sabihin natin, hindi na umpisahan na yung mga kapatid mo ay nagbibigay. Maybe you can talk to yung mga kapatid mo. Pero siguro pwede mo silang kausapin. Oo. Tapos yun po, ngayon ate, po. pwede mo nakasan mo? Ay, hello, ayan po. Gusto mo hulugan kitang token? Para lumakas. Sorry po. Ayun nga po. Tapos ngayon po, siya po yung nag-push sa akin na mag-abroad. Which is naintindihan ko po kasi yun nga po, yung anak ko, kailangan pong mas makapag-ipon po dahil nga nag-aaral. Ganyan. Hindi nang bibigay yung tatay? Hindi po consistent eh. Hindi ko na lang din po kinukulit kasi nagiging issue lang po dun sa bago niyang partner. Ayoko po kasi ng ganong sistema na pati ako inaaway eh. Obligasyon niya natin. Opo. Hindi yan utang na loob. Hindi mo yan utang na loob kung nagbigay siya. Obligasyon yan. Obligasyon. Sa lahat ng lalaki na may anak, obligasyon yung buhayin yan. Wala akong pakialam kung linggo-linggo, buwan-buwan ako may issue. Kung para sa anak niya, kukulitin ko yan. Obligasyon yan. Ang tanong mo sa akin? Ayun po, yung about po sa nanay ko kasi po, nagiging demanding na po kasi yung sitwasyon na ultimo yung about po dun sa career na dapat kong kasi po ngayon ito po yung sa pag-a-abroad. Ayun, willing naman po ako mag-abroad, though mahirap para sa akin dahil naiwanan ko yung anak ko. Okay. Kasi umabot po kami sa point na kahit anong klaseng trabaho na lang daw po yung kunin ko, basta makaalis lang ako na kahit na baka feeling ko, pinamasama mo lang na gusto. Baka wala namang intensyon nanay mo na na magsabi ng hindi mo. Baka wala namang intensyon yung nanay mo na saktan yung damdamin mo. Baka naman she was just suggesting and she didn't mind how she said things. Baka wala naman siyang ibang intensyon. Tapos ito pa po kasi yun, Papa G. Last time po kasi nakikita niya ako na madalas ako nag-i-internet kasi may internet po kami dito sa bahay. Sinabihan niya po ng wifi, buti pa kami sa bahay wali. Yan nga po. Po kasi yung mama ko, sinasabihan niya ako na bakit hindi ka kaya makipag-chat sa mga foreigner? Yung mga pinsan mo, ang gaganda na ng mga buhay. Ito, anuhin mo to, maganda daw tong site na to. Yan, makipag-chat. Dito ka na sa friendfinder.com.wechat/Tinderness. Tinderness? Ano to? Tinderness. Alright. I have a feeling, I don't know if I'm right, no? Ito yung pakiramdam ko lang. I have a feeling, Abigail, na masama mo lang the way your mom said things to you. I do not want to believe that your mom had any bad intentions para sa iyo. I do not want to believe that. Siguro mali lang yung premise ng nanay mo telling you things, but ang bottom line sa akin dito, she wants you to have a more comfortable life. Siguro pangit lang yung mga suggestions niya, di ba? Parang mag-jowa ka ng Keme, parang ilang dating no?
Pero di ba, ang bottom line lang naman nito ay magkaroon ka na mas maginhawang buhay. Baka nakikita niya nahihirapan ka. Opo. Baka yung nanay mo sobrang lapit lang niya sa bawat isa. She doesn't care kung paano kakausapin, so wala namang masama. Huwag masamain. Alam mo, I completely understand where you're coming from. Ako, breadwinner ako eh. There are days that you feel exhausted eh. Tama? Opo. Na parang, ay, kailan yung para sa akin? Tama? Opo. Di ba? Di ba yung mga tipong may mga araw gusto magluho? Tama? Opo. Pero may iisip mo, may obligasyon pala. Kailan yung para sa akin? Tama, di ba? Yung mga tipong ako, honestly, ako, mga pangga, may mga pagkakataon na, siguro kung yung pera ko lang, ay ako lang ang pinagkakagastusan ko, naka-sports car ako kinash ko. Totoo, wala nga ng biro. Makakabili ako eh. Diba? Pero may mga pagbubuan na parang saktuhan lang din ako kahit maganda trabaho ko. Diba? Kaya lang ate, hindi matatanggal, ang punto ko, hindi mo matatanggal yan. May mga araw talaga maiisip mo yan, but eto, isipin mo ha, kasi eto lagi iniisip. Mas mabuti nang ako yung nagbibigay kaysa ako yung humihingi. That is so much better. If it makes you feel any better, sana maalala mo yan. It's good. You are in a good place or spot pag ikaw yung nagbibigay at hindi ikaw ang nanghihingi. Nabanggit ko lang. Kung gusto maniwala, di. Opo. Diba? Opo, Papa G. Ayun po. Baka, alam mo, feeling ko, Abigail, lang to. One of the many days lang to. Lalo ngayon, wala kang trabaho, lagi yan na maiisip mo, tama? Opo. Oo. Ano yung parang merong ano? Hindi ko po alam. Parang nagtatransform ka, pakit ko lang yun kanina, baka mahati yung katawan mo, ha? Narinig yun, di ba? Merong... Salome. Sino si Salome? Ninang ko yun. Ako din po may naririnig. Parinig mo, Jorel? Meron parang... Nabidol ka tuloy. Ang kulit ko kasi parang akong tanga eh. Sarap ha? May iniinom ako dito eh. Alam mo kung ano? Ano po? Tubilan. Ay. Alam mo yung tubilan? Ano po yun? Tubig ulan. Ay. Safe ba yan? Si Jorel yung tech na may iniinom siya. Alam mo ano? Ano po yun? Tubinal. Ala. Parang alam ko yun na. Tubinal. Sorry ate. May sakit ako lately, hindi pa napagamot eh. Pasensya ka na. I'm trying to brush off your problem. Parang binabaliwala ko lang kasi I don't want you to deal with it. Kasi alam mo naman na alam mo yung part na sinabi ko na buti nga ikaw ang nagbibigay, hindi ka nanghihingi. Alam mo, may iisip ko lang talaga to kasi wala kang trabaho ngayon and you had the entire, di ba, past days para mag-isip. Makakaisip ka talaga ng ganyan. Okay. Di ba? Ganun pag wala kang ginagawa eh, di ba? Dahil mo maiisip na kaparaningan, tama? Oo. Siguro po nag-pressure. Ganyan din ako nung, di ba? Nag-resign ako sa radyo, tama? Opo. Ilang buwan akong walang baka-bakasyon, lakwatsa, business. May mga araw wala akong ginagawa. Alam mo, ang dami ko na naiisip. Naisip ko mag-Bold Star eh. Sobrang dami ko iniisip. Naisip ko mag-Bold Star, naisip ko maging elepante, ganon. Diba? Imagine mo ha, sobrang dami ko iniisip. Naisip ko maging elepante. Diba? Kasi ikaw na, naisip ko talaga ng ganyan. Pasensya ka na kung parang ang dating nito parang binabrush off ko lang. Kasi ayoko talaga na you feel bad about being the one giving kasi maswerte ka pa. Tsaka hindi diban sa nanay mo yan.
Alam mo, may magkakaproblema tayo dito ang kwento mo dito. Kikinig ka ba? Opo. Ang kwento, Papa J, yung nanay ko po, nagbigay na ako ng hihingi pa kasi nagbibingo sa SM yan. May problema tayo ngayon. Diba? Yung nanay ko po kasi, Papa J, saktuhan na yung pera namin, nagbibigay ako regular, tapos humihingi pa. O anong ginagawa sa binibigay? Ayun po, nagtotongits maghapon. Hindi naman ganun ang kwento, tama? Opo. O para sa bills eh. Sige, anong gagawin niya kung may bills? Di, she will run sa kanyang pinaka-reliable na anak at ikaw yun. Are you getting the point, my dear? Alright, thank you. Yan naman yung my dear, magre-reklamo naman. Bakit mo ginagawa yung my dear yung caller mo, ha? Bakit? Jowa mo yan? Hindi nga eh! Madulas lang kasi social kami sa amin. May tanong ka pa? Wala naman na po. Yan lang, siguro po, sa pressure lang po talaga kasi yan, pakiramdam ko po kasi parang, ako lang ba yung anak? Parang porkit yung anak ko po is dito po kami nakaano. Kasi parang simula nung nag-work ako, pag-graduate ko na, parang, hindi, yun po naman kasi talaga yung totoo. Halos ako lang yung nagpo-provide kasi yung dalawa kong kapatid, umalis lang naman po silang bigla. Pag-graduate nila, parang sabi ko, ganun lang yun. Hindi man lang tayo tatanaw ng utang na loob sa parents. Alam mo, madaling sabihin yan eh. Alam mo, iniisip ko, nagkataon lang na nagkaanak ka. Kaya napilit ako magtrabaho at natuto ka. Diba? Paano kaya wala kang anak? Would you be any different? We can only guess, right? Masalamat ka natin natuto ka maghanap buhay. Maduliskarte ka, tama? Oo, diba? It taught you something else. Right? Yes. Pero don't feel bad at it. You're in a better position. Okay? Opo. O, sino ang utak ng katipunan? Si Andres. Utak ng katipunan! Si Emilio Jacinto. Anak na napaka-basic. Bigla ako na-buisit. Ay, naku, na-buisit ako. Like, I'm so buisit. Utak ng Ate naman. Hindi ako nakikinig. Nakikinig sa tanong mo. Sorry. Ano ka ba? Sino ang utak ng katipunan? Si Emilio Jacinto nga. Siya ba? Hindi ako sure eh. Hindi siya po. Hindi ako sure. Ayaw ko na magmagaling. Oo. Anong pangalan ng barko sinakyan ni Magellan? Punta ng ano? Sinakyan niya? 5 po yun eh. Barko sinakyan. 5 yun, di ba? Iba-iba yung sinakyan niya. Tama. Anong pangalan ng barko nakabalik ng Espanya? Hala. Hindi. Hala, nakalimutan ko. Victoria. Victoria ba? Galing mo naman. Ilan sila nakabalik ng Espanya? 100? Siyam lang sila. Galing mo ah. Siyam lang. Hindi ako sure. Pero baka. Alam mo, siyam lang sila eh. Diba? Ano ang significant na naganap sa Limasawa? Limasawa, di yung laban. Ang laban, Dota? Ano ba? Labanan. Walang Saan ginanap ako ng conversion ng Christianity? Sa Cebu. Yun. Di ba yun Limasawa yun? Ayun ba yun? Pagkakaalam ko. If I remember it right, I love history, kaya lang mahina kasi ako sa Philippine history. Ako din ganun ba? World history ba? Teka, kailan ginawa ang Panama Canal? Teka ka! Ha? Panama Canal, grabe. Kailan ginawa ang Panama Canal? Hindi kasi, Papa G, yung masyadong broad ang Philippine history. Kaya, mo na nga. Ano ang part ng history ka magaling? Hindi mo po sobrang galing kasi mas nag-focus kasi kami sa sa contemporary history, which is yung latest na yung Marcos, ganyan. Okay. Opo. At saka yung iba pa pong mga content. Talaga. So kumbaga itong
Recent past na yung ano yun? Opo. Okay. Mga recent na lang na ano. Tsaka mga selected topic. Halimbawa, bigyan mo ako. Ano ba? Ayan nga po yung What constitution are we using right now? 1973. 87! Walang tumatama. 1987 constitution ang ating ginagamit ngayon. Anak ng tokwat baboy na may kasamang palaka na ka. Si 4, oo. We are using the 1987 constitution. Ayun nga. Hindi rin sure. Hindi ako sure. Pero parang. Iba nga yun. Ano ba yan? Ang hirap. Alam mo, feeling ko talaga hindi mo talaga alam yung kurso mo. Kasi nga nung nag-enroll ako, yun yung maiksing pila. Yung sarap sa pakin. Opo, yun talaga. Akalain mo yan? Sa bagay lang sa PUP, di ba ang pilahan 2 araw eh? Opo. Totoo, sa PUP, 2 araw ang pilahan. Ang bayad ka pa sa cashier. Ano yan? Event yan sa PUP. Na? Opo. Event yan. Masaya ako dyan actually sa pila. Naka-ready ako dyan, prepared ako dyan. Ng 2 araw. Oo, 2 araw talaga. Ano pa mga pwedeng pag-usapan natin? Tungkol sa history. Tungkol sa history. Oo. Ang hirap naman na pinag-uusapan natin. Ano? Ikaw na lang magtanong, tapos susubukan ko kung masasagot ko. Pahiya ka na nga eh. Kaya nga eh. Ang hirap ng tanong mo eh. Ito na. Sige, recent history. Anong dating pangalan ng Ross Boulevard? Ate ka lang. Coast, hindi. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko at baboy na may 4 palaka, oo. Dewey Boulevard. Dewey Boulevard. Dewey, D-E-W-E-Y. Malamang, Dewey. Ano ba yun? Hindi kaya. Ang Ross Boulevard used to be called Dewey Boulevard. Galing. Hindi ako sure. Sana na sinagot mo para nasagot ko at paano. Very common. Nakaka-bullshit ka eh, no? Joke lang. Alam mo, kahit naman ako, after graduation ko lang nalaman yung hilig ko talaga eh. Ay, gano'n. Oo. Ang course ko, broadcast communication. After graduation, I found out that I love social science, sociology, and branches of science like, di ba, anatomy, geology, anthropology, di ba, doxology, teka lang, iba pala yun. iba pala yung doxology. Parang tanga na naman ang inyong suffers. Ayan. Okay, ano nga paglilingkod ko sa'yo? Wala na ba? Ayun lang po. May gagawin tayo ngayon ha, kung yun lang. I want you to send out a message sa nanay mo na nagpapasalamat. Opo. Look, thankful naman po ako sa you ran to her na buntis ka. Opo. Tama? Opo. Without any condition, she accepted you. Tama, mali? Tama po. Sa maliit na bagay yung nireklamo mo sa bagay na tinis at tanggap niya sa'yo. Tama, mali? Tama po. Okay. Dali. Sa nanay mo? Sa mama ko po na natutulog sa sala. Ayun. Naiyak ako. Hindi. Huwag kang umiyak. Hindi ka rin na ha? Hindi mo umiyak. Hindi kasi. Pabayaan ka na ha? Hindi ba maka-pressure kasi papa. Di ba ganyan yung mga nanay? Opo. Nadali na. And sa mama ko na sobrang sipag kahit sobrang niyang daldal. Dali mama. Game. Mama. Ayun. Mama, sa totoo kasi nakaka-pressure talaga na pinipilit mo ko sa bagay na hindi ko naman gustong gawin. Sabi ko pasalamat, reklamo? Hindi ba? Sinabi ko lang. Pero yun po, kahit na ganun pa man, alam ko na lahat ng gusto mo is yun nga, mapabuti ako, pati yung 2 akong kapatid.
maraming salamat sa pagtanggap mo, hindi lang isang beses, 3 beses, sa lahat ng mga failures. Lagi kang nandyan, pati si Papa, na laging may intindi. Sana hindi ka magsawa. Huwag kang bumulong, baka kalahin prayer meeting ito. Ay, nakakaiyak naman. Mahal kita, Mama. Pasensya na ko, napakatigas ng ulo ko kasi hindi ko sinusunod ng iba mang sinasabi. Kasi gusto ko minsan explore yung sarili kong decision. Hindi ka pa iiyak. Ang tagal naman. Pang-ratings yan eh. Ano ba yun, no? Wala ka may tulong sa amin ni Jorel dito, ah. Sinisipan na nga ako, Papa G. Ano bang ginawa dyan? Siya yung nagbubulong ng energy. Siya yun. Pirantahan namin siya. Ano siya ngayon? Nay! Huwag mong sabihin, radyo, sabihin mo! Oh, yun nanay mo. Siya yun. Mama, ba't nandiyan ka? Para kung tanga, no? Actually. Ay, nako. Anyways, thank you for calling the show. Good luck nga sa pag-abroad mo, Qatar, di ba? Opo. Gitnang silangan, no? Opo. Thank you po. Pumunta dyan, tapos pumunta ako sa April 6 dyan eh. Isang araw. Ay, talaga po. Boom. Sa, Dubai. Dubai pala. Kaya lang kaka-apply ko lang sa energy ba kasi bakit aalis ka na naman? Ma'am, hindi po. Nayaya lang po ako. Pero tumanggi po ako, ma'am. Hindi pa ako aalis po. Next month na po. Pag nag-number 1 na po tayo, malapit na po tayo mag-number 1, ma'am. Kasi po, yung ibang isasyon po, baka sabi, parinig na naman ako. Sige na, hindi na. Hindi na nga number 1 ang gagawin natin. Nakaparinig na naman siya. Di naman. Stating the truth is not a crime, no? Ay. Okay natin? Opo. Ayan. Tingin ang premyo, okay lang? Prepare ka na mamaya, ha? Opo. Yun lang. Wala mo kayo. Salamat po. Ipagdarasal na lang kita later, okay? Opo. Uy, ano yan, ha? Okay, powerful. Powerful yan. Salamat sa pagtawag. Thank you din po. Yan. Uy, makalimutan pumunta, ha? Okay? Yan po. Sa Dagupan. Sa 29, nandyan ako. Magko-concert ako dyan. Ay? Hindi ko alam sa bossing ko eh.
Nagpa-concert ako yung artist. Level up ka na, concert ka na. Kaya nga nananawagan po ako, ha? Sa mga pupunta po sa concert na mag-inom po kayo para pagkanta kasing kayo. Sabihin nyo, pag kring, pag gano'n ng, ng gitara, oh my God, ang galing niya. Kasi nakainom kayo. Ha? Sa 29 yan. Okay? Opo. Ano yan? April 29, dyan sa may Metro Plaza Dagupan, Energized Dagupan Concert with Ice Bucket. Yun lang, nabanggit ko lang. Niriyak, nabubusit ako sa'yo. Magwawa ka na, wow, gaganon ka dapat. Wala ka maitulong eh. Kasi pa, uy, Abigail sa 29 sana sa Dagupan ako sa Metro Plaza, ha? Ang Energized Dagupan Concert with Ice Bucket. Especially Papa Jack. Sige po, yayain ko mga ano. Asan na yung wow? Para kang tanga eh. Ang usapan natin, mag-wow ka! Mag-wow ka! Hindi mo kaya sinabi. Yun na rin. Uy, Abigail sa darating 29 nasa Dagupan ako sa Metro Plaza ang Energized Dagupan Concert ni Papa Jack with Ice Bucket Wow, ang bongga. Diba? Di ba? Papa J pala, Papa J. Makukulong na naman ako dito. Sorry po! Ang pangalan ko po talaga ay Coco Martin. Pasensya na po. Yun ang wow. Sagutin mo kalokohan nito, Santo. Gusto mo kantahan kita? Sige po. Anong gusto mo kanta? Versace on the floor. O, di ba? Bastos ka rin eh. Nakakamatay. May pinsan ako kinantayin eh. O, hindi mo mataas na part. Ito. Let's take a time tonight, yeah. Girl, lovers all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Ayan na, mataas na part. Okay na yun, hanggang doon na. Ay, mataas na part. Huwag kang makulit, ha? Underneath the chandelier, we're dancing all alone. Ano po ako concert, di mo tinataasan. May sakit ako actually. Hindi pa ako nagagamot. Potensya na. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Ay, so ayan nating caller na si Abigail. Ayan. Siya po ay taga saing. Hindi ko alam eh. Taga Marikina, di ba? Malapit ka Santa Lucia daw eh. Babati lang po ang inyo pong lingkod. Hindi ko po alam kung bakit po wala pong pumapasok na text sa cellphone ko. Hindi ko alam, hindi naman po clone yung cellphone ko. Original naman po. Babati lang po ang inyong lingkod, pero bukas na yung iba, kalahati lang muna kasi ang daming sinulat dito. Ang ba yan, oh? Abusada to, Binabati ko po yung mga taga MJ Plaza, Alorica. Si Miss Les, Ana, ano to? Anakta, yung admin, yung facilities po, Ramil Gayo, Romel Arlegui, si Bill Care, personnel, Manuel Leda, Cardino, Lance, Annalisa, Yana, Glaze, Esparcia, Melchor Burr, Marisa Quijano, Philip Gaspar, Randy Abeliar, Vincent Paco, parang minura ko siya. Akot, Vincent Alom, Jane Eugenio, Ronald Sidro, Jonathan Ang pangit ng sulat. Happy
listening, Bing de la Cruz, Raven Roy, April Maningas, maligayang bati, Jacqueline Villanueva Madera, Marjorie Madera from Jackie. Yan ngayon, ha? Happy listening po sa Kadikting Family, Ronnie, Milen, Hilario Family, Rodel, Rowena, Ronald, Nelly, Ramil, and Christy from Amor. At the back, may likod pa, oh. Masobra na kayo, ha? Dahil lang, magkakape lang ako. This coffee, it's creamier. It's better. It's my coffee. Pabati po! Papa... Mali naman eh. So, sulat ito. Gusto nga nga mo ang isang yan, ha? Papa J, 60th birthday, Mama Alit Rializan. Happy graduation sa baby ko, Gracie, mga kapatid ko sa Cavite, si Jeff, Nonoy, at Popoy, at brother Junior, at sa lahat ng Rializan at Milanay family. Abate from Jelay. Thank you po. Love you. Happy listening din kay Kate Maricaya, Des Garnel, Agnes De Manguia, Baby Lagrada, Jackie Camille. Binabati ko po si Roy Dagindal at sa aking anak na si Rochelle at Omi from Mitch Dagindal from Amor and Sorina. Happy listening to Joel Morales, si Rob Thomas basta Rihanna Mirasol Morales basta from Sorina. Nabubusit ako sa mukha niyo lahat, ha? Tapon mo na yun si pabati na yun. Tapon mo na yun. Kamaya na iba, pagod na ako. Ex-break na lang. Ang dami kong bisita ngayong gabi, nakiki-aircon sila din sa aming booth. Yeah. Ayan. Bibili kami ng aircon para malamig yung visitors area namin. Bili kami. Siguro mga 15. Para mga ano kayo, manginig kayo. Maging frozen. Ang kulit ko no? Teka, nirestart ko yung telepono ko ito. Aha. Wait lang, mabati lang po ako mula sa aking Facebook. Hala, wala akong load!